Hi, kumusta? Tata Pinoy Cine Recap po muli. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang Korean fantasy film na tinatawag na The Miracle. Ang kwento ay tungkol sa isang pares ng magkasalungat na kambal, sina Sumi at Rina. Mahiyain si Sumi at mahilig magkulong sa kanyang kwarto. Mataba rin siya at walang tiwala sa sarili. Bilang libangan, kumakanta siya sa mga livestream sa ilalim ng pangalang Sexy Diva. Sa paglipas ng mga taon, nakaipon siya ng maraming tagahanga at tagasunod ngunit wala pang nakakakita sa kanyang mukha. Sa tuwing magla-live siya, ipinapalagay ng mga komento kung gaano siya kaganda ngunit alam ni Sumi na kung ipapakita niya ang kanyang mukha, mabilis na bababa ang kanyang popularidad. Sa kabaligtaran, ang kanyang kapatid na si Rina ay nabubuhay sa pangarap ng bawat batang babaeng Koreano. Siya ang visual ng isang sikat na girl group, Miracle Girls. Siya ay pumirma sa isang label at may milyon-milyong tagahanga sa buong mundo. Kilala sa kanyang kagandahan at sayaw, halos hindi marunong kumanta si Rina. Gayunpaman, siya ang pinakasikat na miyembro ng grupo. Ayaw sa kanya ng kanyang mga kasama sa banda dahil siya ay mayabang at bastos. Isang araw, ipinaalam sa kanila ng kanilang manager na si Rina ay tinawag para mag-film ng isang commercial video kasama ang isang sikat na lalaking mang-aawit na si Haesung. Nadismaya ang ibang mga babae dahil mas maraming oportunidad si Rina kaysa sa kanila kahit na mas mahusay silang mang-aawit. Nang araw na yon, isang pares ng mga reporter ang pumunta sa bahay ng mga babae upang kapanayaman ang pamilya ni Rina. Gayunpaman, hiniling ni Rina kay Sumi na manatili sa kanyang silid habang isinasagawa ang interview, nahihiya sa kanyang hitsura. Nang tanungin kung mayroon siyang mga kapatid, sinabi ni Rina na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nag-aaral sa ibang bansa at bihirang umuwi. Galit si Sumi sa kanyang kapatid na babae dahil sa kanyang kakaibang personalidad. Sa kabila ng pagiging kambal, wala silang anumang ibinabahagi tungkol sa kanilang buhay sa isa't isa at palaging nagtatalo. Ang isang bagay na mas kinamumuhian ni Sumi kaysa sa kanyang kapatid na babae ay ang kanyang paaralan. Sobrang binubuli siya ng mga kaklase niya kaya lagi niyang binibilang ang mga araw na natitira para makapagtapos. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang grupo ng mga bully ay mayroon ding isang sikat na lalaki na nagngangalang Gyusok, na labis niyang iniibig. Noong nakaraang taon, sa parehong panahon, nagpasya si Sumi na aminin ang kanyang nararamdaman kay Gyusok at binilhan ito ng regalo. Ngunit nahuli siya ng mga bully gamit ito at binasa ng malakas ang love letter. Hindi pa rin nakakalimutan ni Sumi ang kahihiyan na tinanggihan sa harap ng lahat ngunit ang kanyang nararamdaman para kay Gyusok ay hindi nagbago. Sa ibang lugar, pumunta si Rina sa set ng commercial at nakilala ang isang kapwa-idolo, si Haesung. Mas arogante pa ito kaysa kay Rina at mas gusto niyang isipin ang kanyang sarili bilang isang music hero kaysa isang entertainer. Dahil alam niyang sikat lamang si Rina dahil sa kanyang hitsura, labis siyang naging bastos dito. Kumilos si Rina ayon sa hiniling ng direktor, ngunit para kay Haesung, parang kalokohan ang konsepto ng commercial. Tumanggi siyang sumali dito at hinayaan ang kanyang manager na gawin ang damage control. Dahil sa pagiging mapili ni Sumi, tinanggal din si Rina sa patalastas. Umuwi siyang umiiyak at nagmumura sa kanya. Samantala, si Sumi ay nakatambay sa kanilang bakuran kasama ang kanilang aso. Nang hindi siya nakatingin, tumakbo ito palabas ng bahay at nawala. Buong araw na hinahanap ito ni Sumi at natagpuan ng isang matandang babae na walang malay sa lupa. Siya ang nag-alaga na buhatin ng kawawang babae pauwi sa kanyang bahay. Humanga sa kanyang kabaitan, dinala siya ng babae sa loob at isiniwalat na isa siyang mambabasa ng tarot. Nang hilingin kay Sumi na pumili ng tarot card, pinili ni Sumi ang pinakabihirang isa sa lahat. Ayon sa babae, ito raw ang magbibigay sa kanya ng isang kahilingan. Bagamat nagdududa, naisip ni Sumi na makipagpalitan ng buhay sa kanyang kapatid. Ngunit nagbago ang kanyang isip at humingi ng kakayahang hindi tumaba. Binigyan siya ng babae ng kwintas bilang regalo bago siya nagpaalam. Habang pauwi kasama ang kanyang aso, biglang nawala ng malay si Sumi. Kasabay nito, si Rina na nasa kalagitnaan ng isang ensayo sa sayaw ay nawalan din ng malay. Nang magising ang magkapatid, nasa tabi na sila ng kama ng isa't isa sa isang ospital. Kakatwa nga, tinawag sila ng kanilang ina sa iba't ibang pangalan. Naguluhan sila, nagkatinginan at nagulat nang makitang kahit papaano ay nagpalitan na sila ng kapatid.
makipagpalitan ng anyo ngunit hindi gumana ang hanggal na ideya. Habang nag-iisip ng ibang plano, napadpad ang mga mata ni Sumi sa kwintas na ibinigay sa kanya ng tarot reader kanina. Naalala niya na hindi niya namamalayang hiniling niya na makipagpalitan ng buhay sa kanyang kapatid, at nagmadaling pumunta sa bahay ng babae. Pagdating sa lugar, nalaman nilang nagbakasyon ng babae at babalik lamang pagkatapos ng isang buwan. Nakakalungkot ang balita para sa magkapatid na kailangan na ngayong mamuhay bilang ang taong pinakakinaiinisan nila sa susunod na buwan. Upang makapag-adjust sa kanilang bagong buhay, ikinwento nila sa isa't isa ang mga dapat at hindi dapat gawin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hinilingan si Sumi na maging bastos sa lahat, kumain ng mas kaunti, at magsanay ng sayaw na pinag-insayo ng kanilang girl group. Ngunit kailangan lang ni Rina na umiral at manahimik para maging katulad ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nagsuot sila ng damit ng isa't isa, nagpalitan ng telepono, at naghanda para sa araw na iyon. Pumasok si Rina sa paaralan, kumakain ng isang kahon ng merienda na hindi niya kailanman kakainin sa kanyang dating katawan. Hindi siya nag-aalala na magpalit at itinuturing itong isang libreng isang buwang bakasyon mula sa kanyang karaniwang abalang pamumuhay. Ngunit yun ay hanggang sa pigilan siya ng isang grupo ng mga bully. Inagaw ni Gyusok ang kahon at pinagtawanan siya dahil sa pagkagusto niya sa kanya. Gusto ni Rina na turuan silang lahat ng leksyon ngunit naalala niya na hindi kailanman gagawin ni Sumi ang ganoong bagay at nanatiling tahimik. Samantala, pumunta si Sumi sa kumpanya para sa huling ensayo ng kanilang comeback show. Bilang pinakasikat sa grupo, binigyan siya ng pinakamagandang damit at ng unang prioridad. Gayunpaman, nang oras na para magtanghal, kinabahan siya at sinira ang sayaw. Si Haesung, na nanunood ng pagtatanghal, ay tumawa sa kanyang kakulangan ng talento. Pagkatapos ng mga ensayo, kailangan nilang magtanghal ng live. Nadaig si Sumi ng kaba at humagulgol siya sa banyo. Hinawakan niya ang kwintas at nais niyang gawin ang kanyang makakaya sa huling pagtatanghal. Narito, nang sa wakas ay kailangan na niyang magtanghal, wala siyang nakalimutan kahit isang hakbang. Gayunpaman, nakalimutan ng pangunahing bokalista at ng kanyang karibal ang mga liriko sa kalagitnaan ng live broadcast. Para matulungan siya, kumanta si Sumi sa kanyang lugar at ninakaw ang atensyon. Maging si Haesung ay nagulat nang marinig siyang mahusay kumanta. Pagkatapos ng palabas, aksidente siyang nahulog sa kanyang mga bisig. Hindi tulad ni Rina, nabighani si Sumi sa kanyang kagandahan. Pinaupo niya ito bago umakyat sa entablado at kumanta habang tinititigan siya ni Sumi ng may pagmamahal. Sa bahay, nagalit si Rina na mahusay kumanta si Sumi dahil pagkatapos bumalik sa kanyang katawan, inaasahan ng mga tao na gagawin din niya ang pareho. Nangako si Sumi na gagawin niya ang mas malala pa sa susunod, ngunit pagkatapos, tinext siya ni Haesung, hiniling na mag-record siya ng duet kasama niya. Naalala ni Rina na siya ay mayabang noong nakaraang beses at nais niyang gawin ni Sumi ang kanyang makakaya at turuan siya ng leksyon. Sa paaralan, natuklasan ni Rina ang journal ni Sumi at binasa ito. Hindi nagtagal ay nalaman niya ang pinagdadaanan ng kanyang kapatid araw-araw dahil sa mga bully. Sa susunod na pagkakataon na mabangga niya sila, sinigurado niyang may insulto ang isa sa mga makeup ng babae. Nang tangkaing sampilan siya ng babae, pinigilan ni Rina ang kanyang kamay, na ikinagulat ng lahat. Lumapit si Gyusok upang ipahiya siya dahil sa pagkagusto niya sa kanya sa ika-100 pagkakataon ngunit tinawag naman siya ni Rina na pangit at lumayo. Natigilan siya sa biglaang pagbabago ng personalidad at nakita pa itong kaakit-akit. Kasabay nito, habang nasa kumpanya, tinext ni Haesung si Sumi na pumunta sa rooftop. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos niya sa kanya noong patalastas at pinag-usapan kung anong kanta ang dapat nilang idolin. Tila pareho sila ng panlasa sa musika kaya mas madali ang pagpili. Sa huli, niyakap siya ni Haesung at niyaya siyang lumabas para sa isang date. Sa susunod na eksena, ang magkasintahan ay nasa studio, nag-remix at nagre-record ng kanta. Habang nakikinig sa huling resulta, naghalikan sila. Sa bahay, umupo ang magkapatid para mag-usap tungkol sa kanilang araw. Dahil pareho silang gumawa ng mga bagay na hindi sasang-ayunan ng isa, nagsinungaling sila sa isa't isa. Nababalisa si Rina na mayroon pa silang 15 araw para magpalit ng kanilang katawan ngunit nagsimulang umibig si Sumi kay Haesung at ayaw nang magbago. Bago matulog, hiniling niya na sana ay hindi na bumalik ang tarot reader mula sa bakasyon.
Kinabukasan, nakilala niya si Hesong sa rooftop sa bawat pagkakataon. Sinubukan niya ng husto ang kaunting oras na magkasama sila. Samantala, patuloy na binabasa ni Rina ang journal ni Sumi. Ipinapakita sa atin ng isang flashback na si Sumi ay pumunta sa ilang audition sa musical show. Nakilala siya dahil sa kanyang talento ngunit sa mga blind audition lamang. Maraming direktor ang tahasang tatawag sa kanya ng mga pangalan at babaliwalain ang kanyang talento dahil sa kanyang hitsura. Ito ang nagpaisip kay Rina kung gaano ka-unfair ang mundo sa mga tinatawag na pangit na tao. Ang kanyang mga kaklase, na karaniwang nambubuli sa kanya, ay sumasayaw sa kanyang kanta tuwing recess. Nang pagtawanan sila ni Rina, hinamon nila siyang gawin din ang pareho. Ginulat niya ang lahat dahil mas mahusay ang kanyang pagganap kaysa sa kanilang lahat. Nag-iba ang pagtingin ni Gyusok sa kanya pagkatapos ng insidente. Kinabukasan, ginagamit ni Sumi ang computer ni Hesong nang malaman niyang pinapanood siya nito habang kumakanta ng live. Nagbibigay ito sa kanya ng pag-asa na baka magustuhan siya nito kahit na bumalik na siya sa kanyang normal na pangangatawan. Kasabay nito, binubuklat ni Rina ang computer ni Sumi. Natagpuan niya ang live stream channel ng Sexy Diva at aksidenteng nagsimula ng stream habang ang mukha ay nasa harap ng webcam. Dumagsa ang ilang komento, pinagtatawanan ng kanyang itsura at nawalan siya ng maraming subscriber. Sa gabi, umiiyak si Sumi hanggang sa makatulog, hinihiling ang kwintas na makalimutan ng lahat ang live stream. Kinabukasan, wala na ang live stream at walang nagsasalita tungkol dito, na parang hindi ito kailanman hinira. Kahit si Rina ay hindi matandaan na nag-leave. Nalaman ni Sumi na hindi pangkaraniwan ang kwintas, tinutupad nito ang lahat ng kanyang mga kahilingan hanggang ngayon. Sa buong araw, sinusubukan niya ang kapangyarihan ng kwintas at ang kahilingan ay natutupad sa bawat pagkakataon. Ngunit napagtanto rin niya na sa tuwing natutugunan ng kanyang kahilingan, may isang tao sa kanyang buhay ang nagdurusa sa kahihinatnan. Tulad nang humingi siya ng pagkain kanyang napili, ang bagong kanta ni Hesong ay inakusahan ng plagiarism. Gayun din, nang masira niya ang isang live performance, hiniling niya na makuha ito agad nito. Natupad ang kahilingan ngunit isang miyembro ng crew ang malubhang nasugatan bilang resulta. Kinabukasan, ikinulong ni Gyusok ang sarili sa isang studio, nalungkot sa iskandalo ng plagiarism. Pumunta si Sumi upang salubungin siya at tinapos ng dalawa ang pagre-record ng kanilang duet kanta ng magkasama. Sa susunod na eksena, nasa sabik si Rina dahil sa wakas ay tapos na ang 30 araw. Pumunta ang magkapatid sa bahay ng tarot reader ngunit nakita nilang hindi pa rin ito bumabalik. Naisip ni Sumi na ito ay dahil minsan niyang hindi namamalayang tinanggal na sana ay hindi na siya bumalik. Muli niyang hiniling na sana ay bumalik na ang mambabasa. Bilang resulta ng kahilingan, isang chismis tungkol sa kanya at kay Hesong ang kumalat sa media. Nalaman ni Rina ang chismis at nagalit siya. Nag-away sila sa gitna ng parking lot at kinailangang paghiwalayin ni Hesong. Itinulak niya si Rina sa lupa, hiniling na lumayo. Gayunpaman, ang kilos na ito ay nagpapaniwala kay Sumi na ang magandang mukha lamang ni Rina ang kanyang hiniling. Kinabukasan, muling binisita ni Sumi ang tarot reader at nalaman mula sa anak nitong babae na pumanaw na ito dahil sa isang sakit. Isiniwalat din ng babae na para mabaligtad ang isang kahilingan, dapat hawakan ang kwintas at tunay na hilingin na bumalik sila sa kanilang mga katawan. Kung hindi talaga ito totoo, hindi matutupad ang kahilingan. Nang sa wakas ay makahanap ng paraan para bumalik, labis na natuwa si Rina ngunit hindi rin masasabi ang pareho para kay Sumi. Nang makitang nababahala ang kanyang kapatid, isiniwalat ni Rina na dati siyang kinamumuhian ni Hesong noong nasa sarili pa itong katawan. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, hindi siya umiibig sa mukha ni Rina, kundi sa personalidad ni Sumi. Kasunod ng pag-uusap, gumawa ng kahilingan ang mga babae gaya ng sinabi ng tarot reader ngunit walang nagbago. Kinabukasan, nagkita sina Sumi at Rina sa harap ng kumpanya para sa trabaho. Malapit nang mabangga ng kotse si Rina ngunit inilagay ni Sumi sa panganib ang kanyang buhay at iniligtas siya. Nang magising sila sa ospital, bumalik na sila sa kanilang orihinal na katawan. Ang doktor na namamahala sa kanila ay kamukha ng tarot reader. Ipinaliwanag niya na si Sumi ang nakatatandang kapatid na babae at ang tagapagtanggol ng nakababata. Dahil natupad niya ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pagliligtas kay Rina mula sa aksidente, nagawa nilang magbalikan.
Sa susunod na eksena, nakipaghiwalay si Rina kay Haesung, at sinabing ayaw niyang mawala ng mga deal sa brand dahil sa nakikitang kasama niya ito. Sa katotohanan, hindi katanggap-tanggap sa kanya ang pakikipag-date sa pag-ibig ng kanyang kapatid. Humingi rin ng paumanhin ang bully na si Gyusok kay Sumi at ipinahayag na nagsimula na siyang magustuhan ito. Ngunit tinanggihan niya ito dahil mahal niya si Haesung. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-organisa si Haesung ng isang musical audition. Dinala ni Rina ang mga form kay Sumi, hinikayat itong sumali. Nag-ipon si Sumi ng sapat na lakas ng loob para pumunta sa audition, dahil gusto niyang tingnan muli si Haesung. Kinanta niya ang kantang pinagduet nila at pinahanga ang lahat. Sa huling eksena, nakita natin sina Sumi at Haesung na magkasamang nagre-record ng isang kanta, na nagpapahiwatig na napili siya sa audition. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood.